Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, bago ang lahat ay hayaan niyo sana akong bumati ng isang napakagandang araw sa lahat ng mga nakikinig ngayon ng Dear MOR. Magandang tanghali rin naman sa inyo, Popoy at Asmin. Hindi pa man ako matagal na nakikinig sa inyo ay agad ko nang naisipan na magpadala ng kwento sa inyong programa. Naisip ko na baka kapag sumulat ako sa inyo kahit papaano ay gumaan-gaan naman ang nararamdaman ko ngayon. Ako nga pala si Ronel, 45 years old at nagtatrabaho bilang senior manager sa isang private company sa Maynila. Pero umpisan ko ang kwento noong bata-bata pa ako. Popoy at Asmin, teenager pa lang ako noong mamatay ang nanay ko. Kaya naman si tatay na mismo ang nagtaguyod sa amin ng bunso kong kapatid na si Rose. Nung magkaroon na kami ng kani-kanyang trabahong magkapatid, ay ako na lang ang nanatili sa poder ni tatay, habang si Rose naman ay bumuo na ng sarili niyang pamilya. Alam ko po, Asmin, na naiisip na rin ng ama ko na magiging mag-isa na lang siya sa buhay. 30 anyos na kasi ako ng mga panahon na yon. At syempre, nasa isip ko na rin ang pagbuo naman din ng sarili kong pamilya. Tay, busy po kayo? Ha? Hindi naman. Bakit? Pwede po ba kitang makausap? Sige. Tungkol saan ba yan? Ano kasi tay, may... Teka, ba't ba ako kinakabahan? Ano bang sasabihin mo't kinakabahan ka ng ganyan? Si Lana po kasi, tay. Nabuntis mo? Hindi po. Grabe ka naman tayo mag-isip. Hindi buntis si Lana. Akala ko nabuntis mo eh. Hindi pa naman kayo kasal. O ano bang meron sa kanya? Huwag mo sabihin niloloko mo. Nako, sinasabi ko sa iyo, Ronel, kahit matanda na ako talaga mabubugbog kitang bata ka. Tay, hindi po. Bakit ko naman po lolokohin si Lana? Ano nga kasi? Ganito po kasi yun, tay. Magpapakasal na po kami ni Lana. Ano? Totoo ba yan? Opo, nag-propose na po ako sa kanya kahapon at pumayag po siya. Naku anak, congratulations! Masaya ako para sa iyo. Talaga po, tay? Okay lang sa inyo si Lana? Oo naman. Sa lahat na naging girlfriend mo, yang sila na ang pinakagusto ko para sa iyo. At saka isa pa, ikaw na lang ang hinihintay kong magpakasal at mabigyan ako ng apo. Naunahan ka pa ng bunso mong kapatid. Oras na para isipin mo naman yung sarili mo. Salamat po, tay. Wala yun. Mas gusto ko yung ganyan. Papakasalan mo muna yung babae bago ibabahay. Ayokong gumaya kayo sa iba. Kaya nga, sige anak, magpakasal ka na at bigyan mo ko ng apo. At teka, naisip mo na ba kung saan kayo titira pagkatapos ng kasal? Tay, saan pa? Di dito. Hindi ko naman po kayang iwan ka ng mag-isa, no? Iniisip ko lang na baka ayaw ni Lana. Na baka ang gusto niya may bahay kayong matatawag na sa inyo. Ayoko maging dahilan para mag-away kayong dalawa. Kakausapin ko po siya na ang gusto ko, dito kami sa bahay titira para may makasama ka. Ay, ayos lang naman ako dito anak. Kayang-kaya kong sarili ko. Malaki ka na. Dapat hindi ka habang buhay nasa poder ko. Pwede ko pong gawin yan kung buhay pa si nanay. Eh ang kaso wala na po siya. Kaya hindi po dapat naiwan kita dito sa bahay mag-isa. Baka lang kasi anak na... Tay, buo na po yung desisyon ko. Kakausapin ko na po sila na tungkol sa bagay na to. Sige, ikaw ang bahala. Basta ang sa akin kung ano man ang magiging desisyon ng mapapangasawa mo, ayos lang sa akin. Hindi ka dapat namang problema sa akin dahil kaya ko ang sarili ko. Han, kailangan na nating mag-umpisang magplano. Kasi 'di ba, ilang buwan na lang yung preparation natin. Kaya dapat mag-umpisa na tayo. O sige, dapat lang talaga na umpisahan na natin ang lahat. Good. May kilala akong wedding coordinator. Siya na lang kunin natin, ha? Okay. Basta sabihan mo lang ako kung ano yung gagawin ko. Ang mahalaga lang naman sa akin ang pakasalan ka. Uy, sus! Han, may gusto nga pala muna akong pag-usapan nating dalawa. Ano yun? Ayos lang ba sa'yo kung sa bahay tayo titira pagkatapos ng kasal? As in sa bahay nyo? Kasama si Tito? Oo. Alam mo namang may sarili ng pamilya si Rose, di ba?
Kaya pag umalis pa ako, mag-isa na lang si tatay. May mga nararamdaman na rin yun. Baka kapag hindi nabantayan, mapabayaan niya yung sarili niya. Kahit na parati niya sa akin sinasabi na kaya niya raw mag-isa, mahirap pa rin. May edad na rin si tatay eh. Kaya, okay lang ba? Kung doon na lang tayo? Alam mo naman na yan ang dahilan kung bakit ako na in love sa'yo, di ba? Yung sobrang pagmamahal mo sa pamilya mo. Kaya oo, sobrang ayos lang sa akin. Sabay nating aalagaan si Tito Han. Hindi ko rin kakayanin na malayo ka sa kanya sa panahon na kailangan niya ng makakasama. Sigurado ka? Hindi magiging problema yon? Ano ka ba? Syempre hindi, no. Mahal ko rin ang pamilya mo kasi tinanggap nila ako. Kaya sobrang ayos lang. Tutulungan kitang alagaan ng mga taong mahahalaga sa'yo. Popoy at Tasmin, pagkatapos naming maikasal ni Lana, ay sa bahay nga kami tumira. Mabuti na nga lang at mabilis na nakakapagpalagayan ng loob ang asawa ko at ang tatay ko. Kaya naging maayos naman ang lahat. Naging masaya lalo na noong nagkaroon na kami ng anak ni Lana. Mas nakita kong sumigla si tatay dulot na rin ang kasiyahan na naibibigay sa kanya ng kanyang apo. Popoy at Tasmin, dumaan ng marami pang taon at nakita ko na tumatanda na talaga si tatay. Nandyan na may mga nararamdam na siyang sakit sa katawan kaya todo ang pag-aalaga naming mag-asawa sa kanya. Ang kaso, hindi naman natin may iwasan na may mga katigasan na ang ulo ng mga tumatandang magulang natin. Mahilig kasi si tatay na manigarilyo at matanda na siya. Nasa daily routine pa rin niya ang sigarilyo. Kaya yon ang palaging dahilan kung bakit nagtatalo kaming dalawa. Hanggang isang araw ay napansin ko ang pag-ubo ng madalas ni tatay. Akala ko nga dati ay may sakit lang siyang ubo at palagi na lang nagpapatimpla o tinitimplahan niya Lana ng calamansi juice. Pero nang mahirapan na siyang huminga ay kaagad na namin siyang dinala sa ospital. Nasaan na yung kapatid mo? Bakit wala pa rin siya dito? Baka hanapin siya ni tatay pagkagising. Nag-text na sa akin. Sabi niya malapit na raw siya. Hinintay niya muna kasi yung pinsan namin para may magbantay sa mga bata. Mabuti naman kung ganun. Mas maganda kasi kung parehas kayong magkapatid ang nandito. Lalo na ngayon na ganyan ang kalagayan ng tatay niyo. Kuya, Mabuti naman at nakarating ka na. nasiraan kasi yung jeep na nasakyan ko eh. Kaya tumakbo na lang ako dito sa ospital. Malapit na rin naman eh. Ate Lana. Rose, teka, gusto mo bang uminom muna ng tubig? Hindi na ate. Ayos lang ako. Anong nangyari kay tatay? Ano kuya? Anong sabi ng doktor? Ano? Bakit tahimik kayo? Siguro mas maganda kung sa labas na lang muna kayo mag-usap magkapatid. Tara na, Rose. Kuya, ano pang nangyari? Kumalma ka muna. Dahil hindi biro yung sasabihin ko sa'yo. Sabihin mo na. Mas lalo mo akong pinapakaba eh. Ano bang meron? Anong sabi ng doktor sa kalagayan ni tatay? May lung cancer si tatay. Stage 3. Ano? Lung cancer? Paano? Bakit stage 3 na kaagad? Ha? Bakit ganon? Kuya, hindi ko maintindihan. Paanong hindi natin napansin? Ha? Bakit? Diyos ko. Pero pwede naman tayo magpa-second opinion. Kaya lang, base sa mga nakitang tests, lung cancer talaga. Si tatay kasi, sinabi na kang tumigil siya sa paninigarilyo niya. Ganito tuloy yung nangyari. Ano ba kasing ginawa mo? Bakit mo ba siya pinabayaan? Teka, bakit akong sinisisi mo? Sino bang sisisihin ko kundi ikaw? Ikaw naman yung parating kasama ni tatay. Dapat tinitingnan mo yung mga ginagawa niya. Yung mga kinakain niya. Kaya nga nasa puder mo siya para alagaan siya. Ano bang akala mo? Ginusto ko na magkasakit si tatay? Akala mo ba hinayaan ko siya? Kahit tanungin mo sila na, araw-araw kami nag-aaway ni tatay dahil lang sa mga ginagawa niya. Tapos kasalanan ko pa ngayon? Kahit na mag-away tayong dalawa dito, wala tayong magagawa. Ipagamot na lang natin si tatay para gumaling siya. Ano ba yung mga dapat gawin? Kailangan ba ng chemotherapy? Ano bang treatment na pwede sa kanya? Kuya, ano? Bakit ka tumahimik dyan? Huwag mong isipin yung pera. Kaya nating dalawa yun.
Magtutulungan tayo lahat para gumaling si tatay. Rose, hindi na niya kakayanin yung mga treatment na ibibigay sa kanya. Anong ibig mo sabihin? Pwede nating subukan yung chemotherapy o kung anumang treatment ang gagawin, pero isipin mo to. Mahina na ang katawan ni tatay, may edad na siya. Sa tingin mo kakayanin niya yun? Hindi na. Anong pinapalabas mo ngayon? Na mas mabuti pa kung huwag na lang natin siyang ipagamot. Anong sinabi mo, kuya? Naririnig mo ba yung sarili mo? Seryoso ka, ha? Hindi mo ipapagamot si tatay? Ano? Hahayaan mo na lang siyang mamatay? Iniisip ko lang yung magiging kalagayan niya. Hindi naman ganun kadali yung gamutan eh. Mas lalo lang siyang manghihina. Rose, maawa ka naman sa tatay natin. Matanda na siya. Papahirapan pa ba natin siya? Ibig mong sabihin, sinusuko mo na lang si tatay. Kaya pang ilaban yun eh. Kaya pa nating pahabain yung buhay niya. Hindi ka sigurado sa bagay na yan. Oo, sige. Hindi tayo sigurado. Pero ang mahalaga, sinubukan natin. Nagiging mahina lang kasi ang loob mo ngayon eh. Hindi na natin ipapagamot si tatay. Wala tayong sasabihin sa kanya tungkol At sa ngayon sitwasyon. gusto mo pang magsinungaling tayo sa kanya? Ako ang panganay, kaya ako ang magdedesisyon dito. Walang magsasabi sa kanya. Papagaanin lang natin ang kalagayan. Marami tayong pwedeng gawin. Alternative medicines, pwede yun. May sakit na nga yung tao, matanda na, mahina, papahirapan pa ba natin? Kaya wag na lang. Popoy at Tasmin, dahil sa ako ang panganay sa bandang huli, ay ako pa rin naman ang nasunod. Hindi na itinuloy pa ang pagpapagamot kay tatay. Basta ma-maintain lang ang regular check-up at ang mga vitamins para hindi siya masyadong mahirapan sa sitwasyon. Alam ko na marami sa inyo ang hindi sumang-ayon sa naging desisyon ko. Pero para sabihin ko sa inyo ay hindi rin naging madali para sa akin yon. Inisip ko lang ang mas makapagpapagaan sa tatay ko. Popoy at Tasmin, dahil sa hindi na namin ipapag-chemotherapy ang tatay namin, idinaan na lamang namin siya sa mga herbal medicine at syempre healthy lifestyle. Nag-research ako ng mga pwedeng gawin para sa isang taong may cancer. Sa pamamagitan nito ay pinapagaan ko ang kalagayan ni tatay. But at the same time ay gumagawa ako ng paraan para gumaling siya sa isang paraan na natural na pagpapagamot. Tay, inumin niyo po tong guyabano shake ha. Masarap po yan. Ay sus, puro na lang guyabanong pinapainom at pinapakain nyo sa akin. Abay, kulang na lang maging puno na ako ng guyabano rito. Tatay naman eh. Okay lang po yan. Alam niyo po ba na ito ang pinaka-healthy na prutas sa lahat? Mawawala ang sakit sa kasukasuan niyo dito. Ay, kung ano-ano na lang pinapagawa nyo sa akin eh. Parang mamamatay na ako ah. Tayo sumunod na lang po kasi pag naging matigas yung ulo nyo, nako, aatakihin na naman kayo ng hingal nyo. Kaya sige na po, uminom na po kayo. Ay, sige na nga. Okay na yan. Ang asim! Nasaan nga pala si Hana? Bakit hindi ko nakita buong araw? Ay, may activity lang po sa school, Tay. Pero uuwi rin po yun ng maaga mamaya. Oh, sino naman yun? Ako na magbubukas. Oh, Rose, napadalaw ka. Aba, naligaw ang unika iha ko ah. Tatay! Oh, kumusta na? Okay lang naman ako. Oh, anong nangyari? Bakit ang dami mong dalang bag? Tay, okay lang ba kung dito muna ako? Oh, bakit? Anong nangyari dun sa bahay nyo? Nag-away ba kayo ng asawa mo? Hindi po. Umalis na lang ako doon kasi sobrang taray ng may-ari ng inuupahan namin. Kaysa naman magkasagutan kami, di umalis na lang ako. Alam ba ni Joed yan? Oo, alam niya. Mas magandang araw kung nandito daw ako kasi makakasama ko si tatay. Oh, okay lang naman, di ba, Tay? Hindi mo naman ako papaalisin, di ba? Abay, syempre, ayos lang sa akin. Mas maganda nga ito at masaya ang buong bahay. Pero, nasaan ang dalawa mong anak? Nandun po sa mama ni Joed. Doon sila hanggang linggo tapos kukunin ko rin po sila. Sige, doon ka na sa dati mong kwarto. O walang tumatao doon. Ronel, anak, tulungan mo nga itong kapatid mo na buhatin yung mga gamit niya. Sige po. Tatay, miss na kita. Huwag kang mag-alala. Ngayong nandito na ako, mas maaalagaan kita. Bakit mo naman ako aalagaan? Okay naman ako ah. Basta, gusto kitang alagaan Ay, ano-ano rin ang ipinapakain mo sa akin ah.
Tong Kuya Ronel at Ate Lana mo kasi, hindi ko na maintindihan ng mga napasubok sa akin. Kulang na lang pati yung balat ng prutas i-blender para mainom ko. Aba tay, hindi malabong mangyari yan ha. Alam niyo po ba na may mga prutas Ay na nako, tigilan niyo ako sa mga ganyan ha. Alam kong malakas ako, kaya hindi ko kailangan ng mga ganyan. Sige na Rose, mag-ayos ka muna ng mga gamit sa kwarto. Ihanda mo rin yung kwarto ng mga bata ha. Gusto ko komportable ang mga apo ko. Okay ka lang ba dito? Oo, ayos lang ako dito. Kumusta na si tatay? Anong nangyari dun sa huling check-up niyo? Ganun pa rin. Dapat mas bantayan daw ang kalusugan ni tatay ngayon. Kaya pa na yung pagre-research nila na sa mga pwedeng gawin sa kanya. Yung mga herbal medicines. Sabi ko naman kasi sa'yo ipagamot na lang natin si tatay. At mas maganda pa kung magsasabi tayo ng totoo sa kanya. Na may sakit siya. Hindi yung pinapaasa natin na okay siya, pero ang totoo, hindi naman pala. Kung magsasabi tayo sa kanya, ano sa tingin mo yung mangyayari sa kanya? Hindi niya matatanggap yan agad. Anong gusto mong makita? Yung ganyan siya na mukhang malusog at masaya? O yung pagkatapos nating sabihin, makikita natin siyang sobrang stress? Naiisipin niyang mamamatay na siya. Kailangan ko ng tulong mo dito, Rose. Alam ko na hindi madali yung hinihiling ko sa'yo. Pero sana naman intindihin mo yung gusto kong mangyari. Hindi ko to ginagawa dahil sumusuko na ako. Kung di ayaw ko lang na mas lalo pang mahirapan ng tatay natin. Popoy at Tasmin, dahil sa sitwasyon ni tatay ay palihim pa rin kaming nagtatalo ni Rose. Dahil hanggang sa mga oras na yon ay tutol pa rin siya sa desisyon ko. Gusto pa rin kasi niyang sabihin sa tatay namin ang totoong sitwasyon niya. Na dapat daw ay maging honest daw kami hanggang sa huli. Na dapat ay gawin namin ang lahat para makasurvive si tatay sa kanyang kinakaharap. Para sa ganoon ay malubos pa nito ang mga natitira niyang panahon. Nakapiling namin. Naintindihan ko naman ang kapatid ko Popoy at Tasmin, kahit ako. Yun din naman ang gusto kong mangyari. Pero sa tuwing may isipan kong mahihirapan lamang si tatay, yung stress na nararanasan niya kapag nasa ospital siya, ay mas lalo kong iniisip na tama ang naging desisyon ko na wag nang sabihin sa kanya ang totoong kalagayan niya. Dear MOR, Pinagaan. Dear MOR. Popoy at Tasmin, lahat ng pampawala ng stress kay tatay ay ginawa namin. Kada linggo, pagkatapos magsimba, ay ipinapasyal namin siya sa kung saan-saan. Siyempre, nandyan ang regular check-up at pagbantay sa mga kinakain niya. Dito sinabi ng doktor ni tatay na kahit papaano ay umi-effect ang mga ginagawa naming pagpapagamot sa kanya. Pero siyempre, hindi maiiwasan ang paghina niya dahil nga sa cancer. Kuya, Salamat naman at nakarating ka na. Malilate na ako sa pupuntahan ko hinatid ko pa kasi yung mga bata sa school. Si Ate Lana raw, mamaya susunod. Maglilinis lang daw siya ng bahay. Sige. Si tatay, kumusta? Na-check na ba siya ulit ng doktor? Oo, ayos na raw yung pakiramdam niya. Sa susunod na araw, pwede na natin siyang iuwi. Ang sabi naman ng doktor niya kahit papano umuobra naman yung mga ginagawa natin kay tatay. Anong tumatalab? Nandito nga siya sa ospital. At isa pa, kailan ba natin sasabihin sa kanyang totoo? Tanong na ng tanong si tatay kung anong sakit niya Nagtatanong na siya kung kailan ba siya gagaling. Wala naman akong maisagot. Ano to? Hanggang sa mawala siya, magsisinungaling tayong lahat? Bakit ba ang ingay niyong dalawa? Nagtatalo ba kayo? Po, hindi po tay. Nag-uusap lang po kami. Alam niyo naman po to si Rose, parating paggalit magsalita yan. Kamusta na po ba ang pakiramdam niyo? Medyo magaan-gaan na. Nakausap niyo na ba yung doktor? Sinabi na ba niya kung anong nangyari sa akin? Tay, may... Dahil daw yan sa hika niyo, tay. Ang tagal niyo kasing nagbisyo kaya humina yung baga niyo. Kaya, tay, kailangan pa nating doblehin yung pagkain ng masusustansyang pagkain. Sumunod kasi kayo sa amin. Yung mga pinapakain nyo naman kasi sa akin, hindi ko malasahan Ganun talaga yun, tay. Para maiwasan natin yung pagpunta nyo dito sa ospital.
Kailan daw ba ako uuwi? Gusto ko na makasama yung mga apo ko sa bahay. Mas lalo lang bumibigat ang pakiramdam ko dito Pwede na raw namin kayong iuwi bukas ng hapon. Bakit bukas pa? Bakit hindi pa ngayon? Hindi naman na masama ang pakiramdam ko. Ay nako, Tay. Sumunod na lang po tayo sa utos ng doktor. Oo na, sige na. Basta ialis nyo lang ako dito. Pag nandito ako, pakiramdam ko, sobrang lala ng sakit ko. Tay, magpahinga muna kayo para mas lalo kayong lumakas. Ayos ka lang ba, anak? Mukhang hindi yata maganda ang araw mo. Okay lang po ako. May nakausap lang kasi kung sinungaling kaya ang init-init ng ulo ko. Sino? Hindi niyo po kilala. Huwag niyo na lang po akong pansinin. Sige na, kuya. Ako nang bahala dito. Sige. Oh, bakit gising ka pa? Alauna na ng madaling araw Hindi kasi ako makatulog Iniisip ko si tatay. Tinawagan mo na ba si Rose? Nakamusta mo na ba sila sa ospital? Oo, ayos lang naman daw si tatay. Napaisip lang ako sa sinabi ni Rose sa akin. Tama ba talaga siya, Han? Na wala akong konsensya? Kaya nagagawa akong magsinungaling sa harap ni tatay? Wala ba talaga akong kwentang anak dahil sa hindi ko siya pinagamot? Huwag mong sabihin yan, Han. Hindi ka masamang anak. Bakit parang habang tumatagal, naiisip kong ganun ako. Ayoko lang naman mahirapan si tatay. Gusto kong maging komportable siya. Pero bakit parang ang lumalabas Tinatanggalan ko siya ng pag-asa para mas magtagal pa. Bakit parang ako yung gumagawa ng paraan para mawala siya sa amin? Hindi naman sa ganun yun. Ako, naiintindihan kita. Ikaw na nga ang nagsabi, matanda na si tatay. Hindi na niya kakayanin ng gamutan. Pero isipin mo rin na gumagawa ka naman ng paraan. Han, pinili mo yung hindi mahirap. Kaya hindi mo na lang sinabi rin kay tatay kasi ayaw mong maramdaman niya na may sakit siya. Han, pinapagaan mo ang loob ng tatay mo. Iba kasi yung nararamdaman ko Nagigilty na ako. Alam ko. Hindi man nakikita ni Rose ngayon ang ginagawa mo. Pero alam ko na sa loob-loob niya, naiintindihan ka niya. Nahihirapan din kasi ang kapatid mo na tanggaping mawawala na ang tatay niya. Intindihin mo na lang din. Makakaya niyo rin to, Han. Maniwala ka sa akin. Popoy at Asmin, sa tuwing nagtatanong si tatay tungkol sa sitwasyon, ay nakakaramdam ako ng pagkakonsensya na parang nagkakaroon ako ng duda kung tama ba talaga ang ginagawa ko. Pero nandito na ako sa ganitong sitwasyon kaya paninindigan ko na. And besides, gumagawa pa rin naman ako ng paraan para gumaan ang pakiramdam niya. Kaya lang Popoy at Asmin, sa huling naging check-up namin ni tatay ay dito na halos gumuho ang mundo ko. Dito na kasi siya tinaningan ng doktor dahil stage 4 na ang sakit niya sa baga. Nagdesisyon kaming buong pamilya na iuwi na lamang si tatay sa probinsya. Iyon din naman kasi ang kahilingan niya. Naisip namin na ito ang magandang paraan para maging komportable siya sa mga huling araw niya. Pero Popoy at Asmin, nagulat na lamang kami dahil bigla siyang lumakas pagkarating namin sa probinsya. Nagkaroon siya ng ganang kumain at mas lalo pang naging masayahin. Ayos ko yung ganito Yung sariwa ang hangin, tahimik, nakaka-relax. Hindi katulad sa Maynila. Kulang na lang mabusog na ako sa usok at mabingi ako sa ingay. Salamat anak napagbigyan niyo akong umuwi tayo dito sa probinsya. Wala po yun, tay. Gusto rin kasi namin na magbakasyon lahat. Mabuti na lang kamo at pwede kayong lahat. Siyempre naman, tay. Kayo yan Matitiis ba namin kayo? Kumusta na po yung pakiramdam nyo? Napapansin ko na medyo lumalakas po kayo sa pagkain Ang sarap din naman kasi magluto ng asawa mo, anak. Ewan ko ba, nitong mga nakaraang buwan parang bigat ng pakiramdam ko. Pero nitong linggo, biglang nawala lahat. Wala akong nararamdamang sakit. May panlasa na rin ako sa kahit anong kainin ko. Baka tumatalab talaga yung mga pinapainom nyo sa akin. Mabuti naman po kung ganun. Basta wag lang po matigas ang ulo, magtutuloy-tuloy na yung paggaling nyo.
Masahaba pa yung buhay nyo. Ay, pero sa totoo lang, okay na rin sa akin kung mawala na ako sa mundo. Tay naman, huwag kayong magsalita ng ganyan. Anak, matanda na ako. Maswerte nga ako at nakaabot pa ako sa ganitong edad eh. Ayos na sa akin dahil alam kong tapos na ang misyon ko rito. Misyon? Oo, alam ko na ang misyon ko ay mabigyan ko kayo ng magandang buhay ni Rose. Makita ko kayo na maayos, na alam ko na kahit mawala ako, may magmamahal na sa inyo. Hindi kayo mag-iisa. Kaya nyo na ang mga sarili nyo. At nagpapasalamat din ako sa Diyos kasi nakasama ko pa ang mga apo ko. Naging masaya naman po ba kayo? Oo naman. Sobra. Malaki rin ang pasasalamat ko sa inyong magkapatid dahil kahit may mga pamilya na kayo, eto, naalagaan nyo pa rin ako. Siyempre naman po, tatay namin kayo eh. Magagalit sa amin si mama kung papabayaan namin kayo. Kaya okay na sa akin kung kukunin na ako ng Diyos ngayon. At least, makakasama ko na ang mama. Ay, kung makapagsalita ka naman tay, parang gusto nyo na kaming iwanan. Ay, hindi naman sa ganon, anak. Imposibleng hindi nyo yan naiisip. May isang hiling lang sana ako sa iyo, Ronel. Ano po yun, tay? Kapag nawala na ako, sana hindi mo pa rin pabayaan ang kapatid mo. Malaki na po yun si Rose. Kaya niya na yung sarili niya. Ay, kahit mga uugod-ugod na kayong dalawa, hindi nyo pa rin dapat pabayaan ang isa't isa. Apo, tay. Sige po. At ikaw, mas alagaan mo ang pamilya mo. Lalo na si Hana. Bantayan mo yan dahil isipin mo, babae ang iyo. Dalaga yan, kaya dapat higpitan mo. Nako po, tay. Hindi po magbo-boyfriend yon. Mas gusto po nun mag-aaral. Mabuti naman kung ganon. Basta kahit anong mangyari, wag mong pababayaan ang apo ko, ha? Pati na rin yung asawa mo. Ay, napakaswerte mo at nakilala mong katulad ni Lana. Mabait, mapagmahal, maasikaso. Alam ko naman po yun, tay. Kaya nga po sobrang mahal ko ang pamilya ko eh. Dapat lang, anak. Kayahin mo kami ng nanay mo. Hanggang sa huli, nagmamahalan pa rin. Opo. At higit sa lahat, anak, maraming salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Kayo ni Rose, nakakataba ng puso ang mga pag-aalaga nyo sa akin. Nagtutulungan kayong dalawa, kahit na minsan ay nagtatalo pa rin kayo, kahit na matatanda na kayo. Tatay talaga. Salamat talaga, anak. Pinagaan nyo ang buhay ko. Pinasaya nyo ang mga araw na dumarating sa akin. Tay naman, ang drama nyo po eh. Huwag po kayo magpasalamat. Responsibilidad po namin yung bilang mga anak nyo. Kaya ayos lang po. At you're welcome. Popoy at Tasmin, umabot ng halos 1 linggo na ganoon si tatay. Maganang kumain, maraming gustong puntahan, at lalong-lalo na masaya. Pero pagkatapos noon ay biglang bumagsak ang pangangatawan niya. Biglang nanghina kaya dinala na namin siya sa ospital. At pagkalipas lamang ng ilang araw, ay binawian na nga siya ng buhay. Sa probinsya na rin namin siya inilibing para makasama niya sa libingan ng mga magulang niya at ang nanay namin. Popoy at Tasmin, si Rose ang pinaka naapektuhan sa aming lahat. Mula sa burol hanggang sa libing ni tatay ay wala siyang ibang ginawa kundi ang umiyak ng umiyak. Na sa tuwing titingin siya sa akin ay parang pinapakita niya na ako may kasalanan sa maagang pagkawala ng tatay namin. Oh, gising ka na pala. Naghahanda ako ng merienda. Nasaan yung mga bata? Nasa labas. Si Rose, lumabas na ba ng kwarto niya? Hindi pa nga eh. Hayaan mo muna ang kapatid mo. Kakalibing lang kanina ng tatay niyo kaya normal lang na umiyak yun ng umiyak. Naisip ko lang kasi na baka mag-alala yung mga anak niya kapag buong araw siyang ganyan. Oh, ayan na pala eh. Rose, nagugutom ka na ba? Naghahanda ako ng merienda. Ayos lang ako. Rose, pagkatapos ng pasyam ni tatay, saka tayo umuwi sa Maynila. Ayos lang ba yun? Tapos doon na lang natin ituloy yung 40 days.
Ano bang problema mo? Buong araw mo akong hindi kinikibo. Ang problema? Sigurado ka? Bakit ka ganyan? Wala nga kasi. Ikaw, anong problema mo? Huwag kang pilosopo, hindi na tayo bata. Kung may problema ka, sabihin mo, hindi yung nagkakaganyan ka. Ronel, tama na yan. Hindi. Hindi siya pwede maging ganyan sa harap ko. Kuya niya ako. Kuya, sigurado ka? Dahil kung oo, wala kang kwentang panganay. Anong sinabi mo? Bakit? Totoo naman, di ba? Wala kang kwentang anak dahil pinabayaan mo si tatay na mamatay. Alam mong hindi yan totoo. Yun ang totoo. Kung pinagamot lang natin si tatay, pwede pang madugtungan ang buhay niya. Bakit ba hindi mo ako maintindihan? Ginawa ko yun dahil ayoko nang mahirapan si tatay. Sa tingin mo ba kung pinagamot natin siya, siguradong gagaling siya? Hindi naman, di ba? Paano ka nakasiguro, ha? Hindi mo man lang sinubukan. Gumawa ako ng paraan para mabuhay siya. Pero hindi sapat yun. At alam mo kung saan ako nagagalit sa'yo, ha? Namatay si tatay nang hindi man lang niya alam kung bakit. Hindi mo sinabi sa kanya kung anong totoong sitwasyon niya. Rose, uulitin kong dahilan. Ayoko mahirapan si tatay. Kahit na! Dapat sinabi mo pa rin. Para napaghandaan niya. Para alam niya. Sa lahat ng ginawa mo, parang unti-unti mo na rin pinatay si tatay. Pwede pa yun, kuya eh. Pwede pa. Pero ikaw yung unang sumuko. Ginawa ko yun dahil mahal ko ang tatay natin. Dahil yun yung naisip ko magandang paraan. Ayoko maisip niya na iiwan na niya tayo. Ayoko malungkot siya. Ayoko mahirapan siya. Bakit hindi yun yung tignan mo? Kahit anong sabihin mo, hindi mo maaalis ang katotohanan na nagsinungaling ka sa kanya. Na sinukuan mo siya. Ginawa ni tatay ang lahat sa atin. Kahit kailan, hindi niya tayo sinukuan. Tapos ganito lang yung gagawin mo sa kanya. Hinayaan mo lang siyang mamatay. Sana makatulog ka gabi-gabi sa kabila ng lahat ng ginawa mo. Sana hindi ka konsensyahin na namatay si tatay nang dahil sa'yo. Ronel, tama na. Hayaan mo na lang muna si Rose. Kasalanan ko ba ito? Nangyari ba ito dahil sa akin? Dahil walang kwenta akong anak? Huwag mong isipin yan. Kung hindi, bakit ganito yung sinasabi ni Rose? Bakit ako yung sinisisi niya? Una lang muna siya. Galit pa ang kapatid mo kaya nakapagbitaw siya ng ganun. Tama na, Han. Tama na. Tama na. Popoy at Tasmin, dahil sa naging away namin ng kapatid kong si Rose, ay napaisip ako. Mali nga ba talaga ang ginawa ko? Mali ba na hindi ko na ipinagamot pa si tatay? Na hanggang sa mawala siya ay hindi ko sinabi ang totoo niyang kalagayan? Dahil hanggang sa mga oras na ito ay sobrang nakukonsensya pa rin ako. Hindi na mawala-wala sa isipan ko na baka ako nga talaga ang dahilan kung bakit namatay si tatay. Popoy at Tasmin, baka naman pwedeng pakipaliwanagan ang isip ko. Hindi ko na kasi alam kung ano pa ang dapat kong gawin. At hindi ko rin alam kung ano ba ang dapat kong maramdaman. Lalo na't wala na akong magagawa para itama pa kung talagang nagkamali man ako. Hanggang dito na lamang ang aking liham, Popoy at Tasmin. Sana ay mabigyan ninyo ako ng mga payong makakatulong sa akin ng sobra. Maraming salamat sa inyo. Nagpapasalamat, Ronel. Dear MOR Pinagaan. Yan na nga po ang pagtatapos na napakaraming tanong pa rin sa ating storya for today. Tasmin, are you okay? Tasmin? Minom lang ako sa Diyos ko. Tasmin, huwag mo nang gagawin yun, ha? Pagka tinanong ka, sagot agad. Ha? Tasmin. Ang bigat. Ayan, pero nako, hindi, pag-aanin natin ng konti dahil #Dear MOR Pinagaan. Pero sa pagtatapos ng storya, aminin natin, bigat na bigat pa rin tayo ng dahil sa nangyari. Kasi mahirap, Tasmin, yung nangyari na ang lahat ng mangyayari, lumisan na yung kailangan lumisan, pero parang hindi akala mo, nagawa mo na yung part mo,
Pero meron palang iba na hindi naintindihan fully kung ano yung decision mo. At yung decision na sinasabi ko ay yung kay Ronel na wag nang ipa-chemotherapy ang tatay nila. Of course, pinagagamot naman. Ginagamot, tinutulungan nila yung matanda. Pero kasi iba po kapag sinabing chemotherapy. Correct. Ako alam mo masasabi ko dyan, Popoy, no? Ronel and Rose, if you're listening right now, no? Itigil mo na yung pagsisisihan. Ikaw, Rose, itigil mo na yung sisihin yung kuya mo. Ikaw, Ronel, stop doubting yourself. Why? Because mga panahon na yan nga, na merong pinagdadaanan ng pamilya ninyo, lalo na yung panahon na kailangan nyo gumawa ng desisyon sa tatay nyo. At that time, ang importante naman, ang iniisip nyo naman, yung kalagayan niya. Welfare. Correct. Ang iniisip nyo that time, kung ano yung makakabuti sa kanya. Diba? Now, kung nagkamali ka man, Ronel, siguro sa desisyon mo na ginawa na wag ipakimotherapy yung tatay mo. Well, wala ka naman hindi magagawa eh. Kahit ipakimotherapy nyo yan or hindi, kung hindi talaga kakayarin ng tatay nyo yan, wala yan sa mga kamay ninyo. Ang importante dyan, that time, that was the best decision you could ever make. Ayun yung pinakamaganda at nakikita nyo na magandang paraan para mapaigi yung nalalabing buhay ng tatay nyo. At yun naman ang importante. Huwag na kayong magsisihan kasi di nyo na rin naman maibabalik yung buhay ng tatay nyo. And for sure, kung nakikita kayo ng tatay nyo ngayon, hindi rin siya matutuwa na nag-aaway kayong dalawang magkapatid. Ngayong wala na siya. Tsaka, ito, maidagdag ko lang, Asmino, nabubuhay pa yung tatay nila. Ayan, bagaman mas matanda nga itong si Ronel kay Rose, tinanong rin naman, nag-usap yung magkapatid. Ito naman yung para sa akin, Ronel, para gumaan-gaan din yung pakiramdam mo. Kasi parang ang feeling ni Ronel, nasa kanya yung sisi kung bakit namatay yung tatay niya. Well, please, Ronel and Rose, kayong dalawa na lamang ang natitirang kayo mag-utol sa mundo, tigilan nyo na yan. Kasi nga, si Rose, please, pwede mo namang inilaban sana na ipagamot si tatay noon nung meron pang pagkakataon. Yan din ang hirap, alam mo, Asmin, hindi ko naman sinasadya, bumabagsak na lamang sa harapan ko yung mga kwento kasi nga nagsakristan ako noon. So merong mga serbisyo, hindi lang naman mga binyag, hindi lang naman mga kasalan serbisyo na pupuntahan ko. Meron din yung mga patay. Diba? At sa mga libingan nga, pagka mga lilibing na ganyan, sa mga huling burol, doon mo maririnig yung mga storya na katulad nga nito, na tila may sinisisi pa, kesyo hindi na raw dinala sa ospital, kesyo hinintay na lang sa bahay, kesyo may nagkakatampuhan pa mga magkakapatid, Pero hindi Rose, unang-una, meron ka sana nagawa noon kung inilaban mo lang. At si Ronel, I think, hindi naman niya gagamitin yung pagiging mas matanda niya lang kung yun lang rin naman ang konsiderasyon dahil nakita ko naman na maayos mga tuwiran na tao itong si Ronel at pinag-isipan mabuti. Meron kasi, Yasmin, wag na natin pagamot para wala na tayong problema. Hindi naman naglaan kayo ng oras na magkapatid, parehas kayo, okay? Parehas kayo na naglaan ng oras, ng panahon, ng pagod para samahan yung tatay nyo sa mga huling oras niya na kapiling natin dito sa mundo. Ayan, at hindi kayo yung tipo ng minamadali nyo na kasi gusto ko nang bumalik sa trabaho. Libo-libong pera na yung nawawala sa akin. Gusto ko nang asikasuhin yung business ko o gusto ko nang mabalikan, mapagsilbihan yung asawa kong ang pogi-pogi. Yung mga hindi naman ganun ang katwiran nyo. Parehas kayo naghirap habang kasama nyo yung tatay ninyo. So please, stop the blame game. Wala nang sisihan. Sabi ko nga nung nakaraan, di ba? Parang may istorya din tayo na ganito. Yung pagbibigay at pagbawi ng buhay is none of your business. It's God's business. Ang business natin ay ang pag-igihin ang pamumuhay at alagaan ang buhay natin habang nandito pa sa atin sa mundo. Correct. At saka alam nyo, maging thankful na lang kayong dalawa na
na doon sa mga natitirang araw ng tatay nyo, you were able to take care of him. Yan. Hindi tulad ng ibang tao, di ba? Yung ibang tao, yung ibang tao hindi na naalagaan yung mga mahal nila sa buhay. Siguro, just look at the brighter side of it. Yun na lang, di ba? Na you were able to spend the last days of your lives kasama ang tatay ninyo na worth it at naipakita nyo sa kanya kung gano'n nyo siya kamahal. And I think sa bawat anak na nakikinig ngayon, siguro ang gusto ko nang iparating sa inyo, no? Siguro yun yung isa sa mga pinakamagandang magagawa ninyo para sa mga magulang ninyo. Ako, yan ang sabi ko nga, Popoy. One of the reasons kung bakit gusto kong gumaling talaga, dahil gusto kong alagaan pa yung mga magulang ko kapag tumanda na sila. And I still want dumating yung time na, yun nga, kasama ko pa rin sila up to the last days of their lives. Yes, alam nyo, ito lang ang masakit na katotohanan sa mundo, no? Trabaho tayo ng trabaho, ipon tayo ng ipon, pero dapat nyong intindihin, kayong mga naninisi, unless intentional na pinaikli ang buhay ng isang mahal natin sa buhay, okay? Pwedeng sabihin nating krimen ang naging dahilan yan, talaga nakakagalit yung mga ganyan, ano? Pero lalo na ganito, usapang mga may sakit, yung mga mahal natin sa buhay, there's just no amount of money, okay, na pwedeng magpa-extend ng buhay ng isang tao. Okay, kahit gaano ka pa kayaman, kahit gaano pa kalala o kasimple yung sakit mo, if your time is up, wala na. Kailangan mo ng sumurrender. Wala ka na magagawa kahit sabihin, milyonaryo yun ah. Kaya naman nila na ipadala sana sa St. Luke's, sa Medical City, sa pinakamamahaling mga espesyalista sa ibang bansa. Yung iba ganun ang iniisip, di ba, Asmin? But in the end, hindi eh. Hanggang doon na lang talaga siya eh. Kahit mayaman ka pa, kahit ikaw pang pinakamayaman, hanggang doon ka na lang, wala ka na magagawa para ma-extend pa ang buhay ng isang tao. Yun. At syempre, maraming salamat muna, Ronel, ha? At sana sa kapatid mong si Rose, napakinggan nyo ang mga payo namin sa inyo ni Yasmin. Tigilan nyo na yan. At sa mga nakararanas din ng ganitong klase ng mga usapin sa loob ng inyong pamilya, weekend na po, pag-usapan nyo at ayusin na ang mga gusot na ganyan. Okay? Correct. At sa mga susunod pang mag-share ng katulad ni Ronel, pahinga muna, wag muna, ha? Kakatapos lang namin. Medyo mabigat yan, ha? Next year na ulit, next year. Kahapon, ngayon, binasa tayo ng luha. Ayan, samantala, kahapon din, binasa. Medyo basa rin yung usapan natin kahapon, ha? Basa ng ngiti sa ating mga labi sa init naman kahapon. Ano kaya bukas sa Dear MOR Uncut ang naghihintay? Kaya naman samahan niyo po kami tuwing 12:00 ng tanghali. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Guwapopoy. At ako naman si Baby Girl Lasmin, Balong Nut Junior pa, the third pang, bala na kayo dyan.